Ang bakso ngulan sa labas ng bintana ngang isang marangyang condominium sa Makati ay kasabay ngang kabok sa dibdib ni Isabel. Sa loob ng silit, tanging ang mapigil na ungol na kumakawala sa kanyang malabi at ang mabibigat na pahinga ni Marco ang maririnig. Ang kanyang nga salita ngang pagtutol ay mahina, halos isang bulong na nalulunok sa init ng kanilang nga halik. Marco, hindi. Hindi dapat. Pauli-ulit niyang sinasabi, ngunit ang kanyang katawan ay isang taksil. Sumasagot ito sa bawat haplos, sa bawat dampingang balat nito sa kanya. Ang nga kamay na dapat sana inatutulak palayo ay napupunta sa pagkapit sa matipunong likod ng lalaki, hinahanap ang init at kasiguraduhan na matagal nang ipinakait sa kanya. Ang pangalan ni Marco ang tanging salitang malinaw na lumalabas sa kanyang bibig, isang panalangin at isang sumpa, habang ang kanyang isipan ay tuluyang napapaubaya sa alon ng pagnanasang matagal niyang ibinaon sa limot. Ngunit bago pa man dumating ang gabing iyon, ang gabing nakpabago sa lahat, si Isabel ay ibang babae. Sa edad na 38, siya ay isang asawa at ina sa 2 anak, nabubuhay sa isang tahimik at halos perpektong mundo. Ang kanyang 15 taong pagsasama sa asawang si Leo ay matata, walang sigalot, ngunit kasabay nito, walang ding alap. Si Leo ay isang mabuting tao, isang responsableng ama, ngunit ang kanyang nga mata ay tumitingin kay Isabel hindi bilang isang babaeng pinaknasaan, kundi bilang isang bahagi na lamang ng bahay, isang bagay na nakasanayan. Araw-araw, humaharap si Isabel sa salamin at nakikita ang isang estranghero, isang babaeng ang tanging papel ay maging asawa at ina, at unti-unting nalimutan kung paano maging si Isabel. Hanggang sa isang hapon, isang email ang dumating. Isang imbitasyon para sa kanilang ika-20 anibersaryo ng high school reunion. Sa simula, may pag-alinlangan. Ano pa ang babalikan? Ngunit kasabay ng paatubili ay ang isang kuryosidad, isang malabong pagnanais na makatakas, kahit isang gabi lang, mula sa paulit-ulit na takbo ng kanyang buhay. Hindi niya alam na ang simpleng pag-click niya sa going ang magiging simula ng isang daan na walang balikan. Ang unang habang patungo sa magabisik ng lalaking minsan na niyang pinangarap sa katahimikan ng kanyang kabataan. Ang ballroom ng hotel ay isang makinangang panahon, maingay at kumikinang, pilit na binubuhay ang mga alaala ng 2 dekada na ang nakalipas. Nakpatuto ang DJ ang ngakanta mula sa kanilang kabataan, mga himik na minsan ay naging soundtrack ang kanilang unang pag-ibig at unang kabiguan. Para kay Isabel, ang bawat tunog, bawat halahak, ay parang nanggagaling sa kabilang panig ng isang makapal na salamin. Nakatayo siya malapit sa pasukan, hawa ang isang kopiteng red wine, ang kanyang madaliri ay bahagyang nanginginig. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor, isang babaeng naksuot ng kaswatan at ngiti na hindi kanya. Ang suot niyang damit, isang bestidang seda na kulay alak, ay isang pag-alsan na siya lang ang nakaalam. Isang damit na bumagay sa kanyang katawan sa paraang hindi pa niya naranasan sa loob ng maraming taon, isang paalala ng isang hubo na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng nga maluluwa na damit pambahay. Ang malasutlang tela na dumadampi sa kanyang balat ay nagbigay sa kanya ang kakaibang tapang, kasabay ang isang hiya na nagpapainit sa kanyang nga pisngi. Iginagala niya ang kanyang paningin sa mapamilya na mukha na binago ng panahon. Ang dating rina ng ganda ng kanilang batch ay isa ng ina ng 4, ang guhit ng pagod ay baka sa ilalim ng kanyang nga mata. Ang net na palaging nangunguna sa klase ay kalbo na ngayon at halatang mayaman, suot ang isang mamahaling relos. Ang bawat isa ay may dalang kwento, makwento en tagumpay, pagkabigo, at patanggap sa katotohanan ng buhay. At siya, ano ang kanyang kwento? Isang asawa, isang ina, isang buhay na mayos, payapa, at walang kulay. Habang pinagmamasdan niya sila, isang pakiramdam ng kalungkutan ang dumaan sa kanya. Ito ba ang nga taong minsan ay naging sentro ng kanyang mundo? Ngayon, parang ngamulto na lamang sila mula sa ibang buhay. At sa gitna ng dagat na mga nagbabalik na alaala, nakita niya siya. Nakasanda si Marco Saba sa kabilang dulo ng silit, malayo sa pinakamaingay na grupo. Hindi siya nakbago, ngunit nakbago ang lahat sa kanya. Ang pagiging rebelde sa kanyang mata noon ay napalitan ng isang tahimik na kumpiyansa. Ang kanyang buho ay medyo mas mahaba, ang kanyang balikat ay mas malapat sa ilalim ng isang itim na blazer. May mga guhit na sa gilid ng kanyang mata kapag siya'y ngumingiti. Maguhit na hindi napapatanda sa kanya, bakos ay nakdarada sa kanyang misteryoso at mapangakit na dating. Hindi siya nakikisalamuha, sa halip,
Pinakmamasdan niya ang lahat na may ngiti sa labi, na parabang isa siyang manunod sa isang dula na alam na niya ang katapusan. Nahuli ni Isabel ang sarili na nakatitik, ang kanyang pahinga ay bahagyang nahinto. Bigla, ang maingay na ballroom ay naging tahimik, at tanging siya na lamang ang kanyang nakikita. Tila naramdaman ni Marco ang kanyang mata. Dahan-dahan itong lumingon, at ang kanilang mapaningin ay natakpo sa gitna ng silit na puno ng tao. Sa isang iglap, nawala ang 20 taon. Nakita ni Isabel ang lalaking minsan ay lihim niyang sinusulyapan sa koridor ng eskwelahan. Ang lalaking ang maguhit ay laman ng kanyang kwaderno. Isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Isang ngiti ng pagkakilala, at nagsimula itong maklakat patungo sa kanya. Bawat hakbang ni Marco ay isang malakas na kabog sa dibdib ni Isabel. Nais niyang tumalikod, magtago sa banyo, o umuwi na lamang. Ngunit ang kanyang mapa ay tila nakabaon sa sahig, hindi makagalaw, habang pinapanood ang paglapit ng lalaking kumakatawan sa lahat ng paano kung kanyang buhay. Isabel, sabi ni Marco nang makalapit ito, ang kanyang boses ay mas malalim, mas garalgal kaysa sa naalala niya. Ikaw pa rin pala. Ang nga salitang iyon, simple ngunit puno ang kahulugan, ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa inaasahan. Hindi kamusta ka na, o ang tagal na nating hindi nakita, kundi ikaw pa rin pala. Na parabang sa kabila ng lahat ng pagbabago, sa kabila ng pagiging asawa at ina, nakikita pa rin niya ang babaeng nasa likod ng lahat ng iyon. Isang mainit na pamumula ang umakyat sa kanyang lig. Marco, ang tanging nasabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagulat ako na nandito ka. Hindi ko ito palalampasin, sagot ni Marco, ang kanyang nga mata ay hindi bumibiti sa kanya. May mga bagay na kailangang balikan. Nausap sila tungkol sa mga bagay na karaniwan trabaho, pamilya, kung saan sila nakatira. Nalaman niyang isa na itong matagumpay na arkitekto, naglalakbay sa iba't ibang bansa para sa kanyang nga proyekto. Samantalang siya, nang ikwento niya ang kanyang buhay, narinig niya ang sarili na nagsasabing, nasa bahay lang, inaalagaan ang nga bata, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang kahihiyan sa pagiging simpeng kanyang buhay kumpara sa kanya. Ngunit sa mata ni Marco, walang pahusga. Sa halip, mayroong isang bagay na mas malalim, isang pag-unawa, at habang sila'y nausap, napansin ni Isabel kung paano siya tinitingnan ni Marco. Hindi ito ang tingin ng isang kaibigan. Ito ay tingin ng isang lalaki sa isang babae. Ang kanyang nga mata ay bumababa mula sa kanyang nga mata patungo sa kanyang nga labi, pagkatapos ay sa hubat na balat ng kanyang lig at balikat. Ito ay isang tingin na napaparamdam sa kanya na siya ay hinuhubaran, hindi sa paraang bastos, kundi sa paraang pinahahalagahan ang bawat detalye. Bagay sa iyo ang kulay na yan, biglang sabi ni Marco sa gitna nga nilang kwentuhan, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Paborito ko ang kulay na yan. Nabibigay buhay sa balat mo. Naramdaman ni Isabel ang kanyang balat na tila nainit sa lugar kung saan nakatuto ang nga mata ni Marco. Walang sinuman, kahit ang sarili niyang asawa, ang nasabi sa kanya ng ganoong bagay sa loob ng isang dekada. Naalala ko pa, papatuloy ni Marco, mahilig kang mag-drawing dati. Ang galing mo sa mag-portrait. Itinuloy mo ba? Ang tanong na iyon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang malapis at papel, matagal nang nakatago sa isang kahon sa ilalim ng kama, puno alikabok at mga pangarap na kinalimutan. Umiling siya, isang mali at malungkot na paggalaw, hindi na. Walang oras. Sayang, sabi ni Marco, at sa salitang iyon, narinig ni Isabel ang tunay na panghihinayang, at nasaktan siya dahil alam niyang totoo iyon. Nasaktan siya dahil may isang taong nakakaalala pa sa kung sino siya bago siya naging si Mrs. Leo. May isang taong nakikita ang nga nawalang piraso ngang kanyang pagkatao. Isang malakas na tawanan mula sa isang kalapit na grupo ang pumutol sa kanilang sandali. Ang mahika ay nabasag. Ngunit bago pa man may makalapit sa kanila, lumapit si Marco, ang kanyang hininga ay mainit malapit sa kanyang tainga. Huwag kang mawawala, ha? Bulong niya. Gusto pa kitang makausap. At pagkatapos, tulad ng isang aparisyon, bumalik na ito sa karamihan. Iniwan si Isabel na nakatayo roon, ang puso ay dumadagundong, ang kanyang balat ay tila nagliliyap. Hinawakan niya ang kanyang braso, sa lugar kung saan ang tingin ni Marco ay tila naiwan ng marka. Ang gabi ay hindi na tungkol sa nakaraan. Sa isang iglap, ito ay naging tungkol sa isang mapanganib at nakakapanabik na hinaharap.
Ang baso nga ala sa kanyang kamay ay nanginginig, hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa isang pananabi na ngayon lang muling gumising sa kanyang natutulo na kaluluwa. Ang nga sumunod na araw ay isang mabagal na pagbabalik sa realidad para kay Isabel. Ang kinangang ballroom, ang tugtugin, ang alak, at higit sa lahat, ang gamata ni Marco, ay unti-anting naglaho na parang isang panaginip. Ang kanyang bestidang seda na kulay ala ay muling naibalik sa pinakasulok ng aparador, at ang kanyang buhay ay bumalik sa dati nitong ritmo pahahanda ng almusal, pahahatid sa mga bata sa eskwela, pahlilinis ng bahay, paghihintay sa pag-uwi ni Leo. Ang katahimikan ng kanilang tahanan ay tila mas naging malakas, ang bawat espasyo ay puno nga hindi sinasabi, namga taon ng pagkasanay. Minsan, nahuhuli niya ang sarili na nakatitik sa kawalan, ang isip ay lumilipat pabalik sa gabing iyon, sinusubukang alalahanin ang eksaktong tono ng boses ni Marco, ang eksaktong paraan ng pagtitik nito. Naging parang isang sikreto itong itinatago niya kahit sa sarili niya, isang maliit na baga na pilit niyang pinapatay sa takot na ito'y magliyab. 3 gabi matapos ang reunion, habang nakahiga na siya sa kama at ang mahinang hilik lamang ni Leo ang kanyang kasama, umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng bedside table. Isang liwanag sa madilim na silid na tila isang sigaw. Dahan-dahan niyang inabot ito, sinisiguradong hindi magigising ang kanyang asawa. At nang makita niya ang pangalan sa screen, isang pamilya na pangalan na hindi pa niya nakikita sa kanyang telepono kailanman, ang kanyang puso ay nasimulang tumibo ng napakabilis. Marco, ang mensahe ay simple lang, halos walang malisya. Masaya akong nakita kang muli. Ngunit para kay Isabel, ang mga salitang iyon ay may bigat ng isang pangako, isang pagbubukas ng pinto na akala niya ay matagal nang nakasara. Ang kanyang nga daliri ay nanginginig habang naktatype siya ngang sagot, isang sagot na binura at pinalitan niya ngang ilang beses bago tuluyang pinindot ang send. Ako rin. Ingat ka. Iyon ang simula. Ang isang simpleng palitan ng mensahe ay naging 2, pagkatapos ay naging 1 oras na pag-usap. Ang kanilang naging ritual ay ang mahintay hanggang sa ang buong bahay ay tahimik na, hanggang sa ang mundo ni Isabel ay lumiit sa liwanag lamang ng kanyang telepono habang si Leo ay mahimbing na natutulo sa kanyang tabi. Ang kanilang mapag-usap sa gabi ay naging kanyang santuwaryo. Dito, hindi siya asawa o ina. Dito, siya si Isabel. Nag-usap sila tungkol sa mabagay na hindi niya kayang sabihin kay Leo. Mga malilit na bagay, tulad ng isang librong kanyang binabasa, o isang nakakatawang nangyari sa grocery. At mga malalaking bagay, tulad ng kanyang mga panghihinayang, ang kanyang pangarap na mapinta muli. Si Marco ay isang mahusay na tagapakinig. Hindi siya nagbibigay ng solusyon, hindi siya nang huhusga. Nakikinig lang siya, at sa kanyang masagot, nararamdaman ni Isabela na siya ay naiintindihan. Kumusta ang araw mo? Iyan ang palaging unang tanong ni Marco. Isang tanong na matagal nang hindi tinatanong ni Leo nang may tunay na interes. Para kay Leo, ang tanong na iyon ay isang formalidad lamang bago buksan ang telebisyon. Para kay Marco, ito ay isang paanyaya. At ikinukwento ni Isabel ang kanyang araw, at sa kanyang pagkukwento, napatanto niyang hindi pala gaanong walang kulay ang kanyang buhay. Nakikita ni Marco ang ganda sa simpleng bagay na kanyang ibinabahagi. Parang isang tula ang paraan mo ang pagkukwento, sabi nito isang gabi. At naramdaman ni Isabel ang pamumula ng kanyang pisngi sa dilim. Unti-unti, ang pag-usap nila ay lumalalim. Nagtatanong si Marco tungkol sa kanyang sining. Subukan mong gumuhit ulit, kahit isang maliit na bagay lang, panghihikayat nito, gusto kong makita. Ang simpleng pangungusap na yun ay gumizing sa isang bagay sa loob niya, isang bagay na matagal nang natutulo. Nagsimulang magbago si Isabel sa mga paraang banayat ngunit kapansin-pansin. Nagsimula siyang maglagay ng kaunting lipstick kahit nasa bahay lang. Pinipili niya ang blusang napapatingkat sa kanyang kulay sa halip na ang lumang t-shirt. Minsan, habang nagluluto, nahuhuli niya ang sarili na nakangiti ng walang dahilan. Ang tunog notification mula sa kanyang telepono ay naging musika sa kanyang pandinig, isang tunog na nakdudulot ng kaba at pananabik. Ang kanyang telepono ay naging isang extension ng kanyang kamay, isang mahalagang bagay na palagi niyang itinatago at iniingatan, lalo na kapag nasa paligid si Leo. Ang bawat ting ay isang sikretong kilig, isang maliit na hibla na humihila sa kanya palayo sa kanyang kasalukuyang buhay at palapit sa isang mundo kung saan siya ay nakikita, pinapakinggan, at hinahanggaan.
ang pagkukumpara ay hindi maiwasan. Isang gabi, habang kachat si Marco, umuwi si Leo mula sa trabaho. Humalik ito sa kanyang pisngi, isang halik na malamig at nakasanayan, at dumiretso sa sofa. Pagod ako, sabi nito, ang mga mata ay nakatutok na sa balita sa TV. Samantala, sa screen ng telepono ni Isabela, nababasa niya ang mensahe ni Marco. Iniisip ko kung anong kulay ang langit diyan ngayon. Dito kasi, kulay kahel na may halong lila. Naalala ko tuloy yung drawing mo dati en paglubok ng araw. Dalawang makaibang mundo sa isang silid. Ang isa ay mundong katotohanan, na pagod, na nakasanayan. Ang isa naman ay mundong posibilidad, na tula, na atensyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang isang malaking lamat sa kanyang puso, isang lamat na alam niyang si Marco lang ang makakapapuno. Ang pagnanasa ay hindi na lamang isang alaala mula sa isang gabi. Ito ay nagiging isang pang-araw-araw na pangangailangan, isang uhaw na hindi na kayang pawiin ng kanyang kasalukuyang buhay. Ang bawat mensahe, bawat salita, ay parang patak ng tubig sa isang tuyong lupa, at habang tumatagal, lalo siyang nauuhaw, lalo niyang hinahanap-hanap ang buhos ng ulan na tanging si Marco lang ang tila kayang ibigay. Ang mapausap sa gabi, gaano man kainit at kalalim, ay may hangganan. Ang nga salita sa screen ay nasimulang makulang, ang nga emoji ay hindi na sapat para ipahayag ang libo-libong emosyon na namumuo sa pagitan nila. Ang paknanasang marinig ang kanyang boses ay naging paknanasang makita ang kanyang mukha, at ang paknanasang makita siya ay naging isang pisikal na sakit, isang pangungulila para sa isang bagay na hindi pa naman talaga naging kanya. Alam ni Isabel, at alam din ni Marco, na ang susunod na hakbang ay hindi maiwasan. Isang gabi, habang nausap sila tungkol sa plano ni Isabel na ipayos ang kanilang kusina, sinabi ni Marco sa paraang kaswal, may maideya ako, nak-sketch ako ang ilan. Mas madaling ipakita ng personal. Kapwa tayo? Ang alok ay nakabalo sa pagkukunwaring proporsyonal. Isang perpektong dahilan na nabigay kay Isabel ng kandungan para sa kanyang konsensya. Sige, mabilis niyang sagot. Bago pa man siya makaroon ng pagkataong maisip at umatras. Ang pagsasabi ngang kasinungalingan kay Leo ay mas naging madali kaysa sa kanyang inakala, at yun ang mas nagpatakot sa kanya. Makikita kami ngang isang supplier para sa kusina, sabi niya habang nag-almusal sila, ang kanyang boses ay kalmado at pantay, sinanay ng galingo ng pagtatago ng sikreto sa kanyang telepono. Tumingin lang si Leo mula sa kanyang diaryo, tumango, at sinabing, okay, maingat ka, bago bumalik sa pagbabasa. Hindi man lang ito natanong. Hindi man lang napansin ang kakaibang kislap sa kanyang nga mata. At sa sakit na dulot ng pagwawalang bahala na iyon, natakpuan ni Isabel ang katwiran para sa kanyang gagawin. Ang araw ang kanilang pakikita ay naging isang ritual para kay Isabel. Ito ay hindi lamang isang paghahanda, ito ay isang pagbabagong anyo. Humarap siya sa kanyang aparador at nakita ang isang hanay ngang gadamit na sumisiga ang kanyang pagiging ina at asawang ga komportableng bestida, nga simpleng blusa, nga maong nakupas. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ngang maraming taon, naramdaman niya ang matinding pagkasuklam samga ito. Tinula niya ang nga ito sa gilid, hinahanap ang isang bagay na iba, isang bagay na para sa babaeng nakikipag-chat kay Marco hanggang madaling araw. At natakpuan niya ito. Isang puting blusang seda na matagal na niyang hindi isinusuot, malambot sa kanyang balat, na may mga butones na pelas. Habang isinusuot niya ito, isang mapangahas na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Huminga siya ng malalim at iniwang hindi nakabutones ang dalawang pinakamataas na butones. Sa salamin, nakita niya ang isang bahagi ng kanyang dibdib na banayat na sumisilip, isang paanyaya na hindi bastos ngunit hindi rin inosente. Ang kanyang pag-ayos ay nagpatuloy. Gumamit siyang makeup, hindi para magtago, kundi para bigyang diin ang kanyang matampok. Isang manipis na foundation, isang dampingal kulay rosas sa kanyang nga pisngi, at dalawang patongang maskara na napalaki sa kanyang nga mata. Para sa kanyang maklabi, pinili niya ang isang lipstick na may kulay ng hino na sresa, makintab at mapangakit. Inilugay niya ang kanyang buhok, hinayaang mahulo ang maalon nito sa kanyang mabalikat. At sa huli, kumuha siya ang isang bote at pabango na nakatago sa likod ng kanyang magamit, isang pabango matagal na niyang hindi ginagamit dahil hindi naman ito napapansin ni Leo. Na-expression county sa kanyang lig at sa kanyang nga pulso. Ang amoy nito isang halo ng vanilya at sampagwita ay amoy ng kanyang kabataan, ng kanyang pagiging malaya.
Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng parehong pamilyar at estranghero ang nakatitik pabalik. Ito si Isabel, ang babaeng handang sumugal. Maaga siyang dumating sa coffee shop, isang maliit at tahimik na lugar na iminungkahi ni Marco, malayo sa malugar na karaniwan nilang pinupuntahan. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok, kung saan hindi sila gaanong makikita. Ang kanyang nga kamay ay nanlalamig at bahagyang nanginginig habang naghihintay siya. Bawat tunog na pagbukas na pinto ay nagpapakaba sa kanya. At pagkatapos pumasok siya. Si Marco sa liwanag ng araw ay mas gwapo pa. Suot lamang ang isang simpleng itim na t-shirt at maong, ngunit ang paraan ng kanyang paglalakad, ang kumpiyansa sa kanyang magalaw, ay nagpatigil sa pahinga ng lahat. Ngumiti ito nang makita siya, at ang lahat ng kaba ni Isabel ay napalitan ng isang mainit at kiliting pakiramdam. Ang unang ilang minuto ay medyo alanganin. Inilabas pa ni Marco ang ilang sketch, at nakunwari silang seryosong pinausapan ang disenyo ng kusina. Ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang hangin sa pagitan nila ay makapal, puno nga hindi sinasabi. Pagkatapos ng ilang minuto, itinabi ni Marco ang nga papel. Tinitigan niya si Isabela ng diretso sa nga mata. Pero hindi naman talaga ito ang dahilan kung bakit kita niyaya, Belle. Alam mo yan, di ba? Ang kanyang pagiging direkta ay nakagugulat at kasabay nito ay nakakapanabik. Tumango lang si Isabel, hindi makapasalita. Dumating ang kanilang couple. At sa paabot ni Marco sa asukal, ang kanyang madaliri ay sinasadyang dumampi sa kamay ni Isabel. Isang maikling sandali lamang iyon, ngunit para ka Isabel, para itong 1,000 boltahang kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan. Pareho silang napabawi ng kamay, ngunit ang koneksyon ay nagawa na. Ang harang na pisikal ay nabasa na. Hindi na binitiwan ni Marco ang kanyang tingin. Ang kanyang mata ay bumabasa kanyang labi. Automatikong dinilaan ni Isabel ang kanyang labi, at nakita niya ang pagdidilim ng mata ni Marco. Pakiramdam niya ay hubat na hubat siya sa ilalim ng tinging iyon, ngunit sa paraang katangi-tangi at kaaya-aya. Lumapit si Marco ng bahagya, ang kanilang nga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa ibabaw ng maliit na mesa. Bahagya itong huminga. Ang bango mo, bulong nito. At pagkatapos, lumapit pa ito ng kaunti. Hindi, ikaw pala yan. Amoy araw ka pa rin, tulad ng dati. Ang nga salitang iyon. Ang nga salitang iyon ang tuluyang sumira sa lahat ng natitirang depensa ni Isabel, hindi ito isang simpleng papuri. Ito ay isang paalala, isang koneksyon sa isang nakaraang mas simple, mas dalisay. Isang pakilala sa babaeng nasa loop niya na matagal na niyang kinalimutan. Naramdaman niyang namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang napakatinding emosyon na halos hindi niya kayang pangalanan. Nang matapos ang kanilang pausap, pareho nilang alam na hindi na sila maaring bumalik sa dati. Ito ay hindi lamang isang pulong para sa couple. Ito ay isang pagtawid sa linya, isang dibinikas na kasunduan. Habang naglalakad si Isabel palayo sa coffee shop, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag, ang hangin ay masariwa. Ang tinik ng pagkakasala ay nandun pa rin, isang maliit na bulong sa liko ng kanyang isipan. Ngunit ang bulong na iyon ay naluluno ng malakas na dagundong ng kanyang puso na muling natutong tumibo ng may pananabi. Sa nakakatakot na katiyakan, alam niya na ito ay simula pa lamang. At ninanais niya, ng buong puso, kung ano pa man ang susunod na mangyayari. Ang paggalis sa coffee shop ay parang pagising mula sa isang malalim na pagkatulo. Sa labas, ang hangin ay mainit at maalinsangan, isang malakit na paalala ang realidad. Naglakad sila ng makatabi, ang espasyo sa pagitan nila ay puno ng kuryente, bawat isa ay maingat na huwag makadikitan ang kanilang mabraso. Ang kanilang mapaalam ay pautal-utal, mga salitang pilit na pinahahaba ang sandali. Walang gustong maging unang tumalikod. Nakatayo sila sa gilid ng bangketa, nausap tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan, habang ang tunay na usapan ay nagaganap sa kanilang mga mata. At pagkatapos, tila nakikisimpatya ang kalangitan sa namumong bagyo sa kanilang mga dibdib, ang kalangitan ay biglang dumilim. Ang isang patak na ulan ay naging dalawa, at sa isang iglap, ang langit ay bumuhos na parang isang baldang ibinuhos. Ang biglaang paulan ay isang biyaya at isang sumpa. Natawanan sila habang tumatakbo, naghahanap ng masisilungan, at natakpuan ang kanilang sarili na nakatayo sa ilalim ng maliit na bubong ng isang gusali, basang-basa at humihingal.
Mas malapit sa isa't isa kaysa kanina. Nakatayo ang itim na sasakyan ni Marco sa di kalayuan. Ihahati na kita, sabi niya, hindi isang tanong, kundi isang pahayag na may katiyakan. Sa isip ni Isabel, sumigaw ang isang tinig ng pagtutol, isang tinig na parang kay Leo, parang sa kanyang nga anak. Ito na ang huling pagkakataon para umatras, para sabihing, huwa na, kaya ko na, ngunit ang ulan ang naging kanyang perpektong dahilan. Ang lakas ng buhos nito ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na sumuko. Sige, sagot niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Ang pagpasok sa loob ng sasakyan ni Marco ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang amoy ng mamahaling katat at ni banayat na pabango ni Marco ay sumalubong sa kanya. Ang lamig nga icon ay dumampi sa kanyang balat na nainit, ngunit sa halip na magbigay ginhawa, ito'y nadulot pa nga mas matinding panginginig. Isinara ni Marco ang pinto, at sa isang saglit, ang ingay ng mundo sa labas ay nawala. Tanging ang malakas na patak ng ulan sa bubong at bintana, at ang ritmikong tunog ng windshield wiper swish thump ang maririnig, ang kanilang hininga. Ang nakabibinging katahimikan sa pagitan nila. Ang biyahe ay maikli lamang, ngunit para kay Isabel, ito ang pinakamahabang biyahe ang kanyang buhay. Walang nagsasalita. Ang nga bintanang puno ang guhit ng ulan ay ginawang malabo ang pamilya na Macaulay, na parabang sila ay nasa loob ng isang gumagalaw na kapsula, hiwalay sa buong mundo. Bawat paggalaw ni Marco ay tila pinalaki. Ang paraan ng pahawa niya sa manibela, ang pagkunot ng kanyang noo habang nakmamaneho, ang lapit ng kanyang balikat sa kanya. Nararamdaman niya ang init na nakmumula sa katawan nito, isang init na tila tumatagos sa kanyang damit. Sa bawat pag-ikot ng gulong, ang kanyang isip ay naglalakbay. Ang pagkakasala ay sumusubok na pumasok ang mukha ni Leo, ang ngiti ng kanyang maanak. Ngunit ang nga imaheng iyon ay malabo, madaling tabunan ng malinaw na alaala ng tingin ni Marco sa coffee shop, ng pagdamping ng kanilang kamay, ng pangako sa kanyang mata. Ang tunog ng wiper ay parang tibok ng puso, isang pari-parehong ritmo na nakpapabilis sa sarili niyang pulso. Huminto ang sasakyan sa isang kanto, ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Sapat na malapit para madaling lakarin, sapat na malayo para hindi makita. Pinatay ni Marco ang makina, bigla. Ang tanging tunog na natira ay ang walang tigil na pakpatak ng ulan. Tila huminto ang oras. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay naging napakabigat. Halos hindi na siya makahinga. Kailangan niyang kumawala. Kailangan niyang masira ang mahika bago siya tuluyang malunod dito. Lumingon siya kay Marco para mapasalamat, para mapaalam, para tumakas. Salamat sa pahatid, simula niya. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang nakaharap na rin ito sa kanya, ang kanyang nga mata ay madilim at malalim sa malamlam na liwanag. Hindi ito naksalita. Sa halip, dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang kamay, isang paggalaw na napakabagal na parabang binibigyan siya nitong lahat ng oras sa mundo para tumutol. Gamit ang kanyang magadaliri, marahan niyang inalis ang isang hibla ang buhok na dumikit sa kanyang pisngi dahil sa ulan. Ang dulungan niyang daliri ay dumampi sa kanyang balat mainit, bahagyang magaspang, at napadala ito ngang isang alongang panginilabot sa kanyang buong katawan, mula sa kanyang anit hanggang sa dulungang kanyang ngapal. Ang kanyang nga mata ay natanong ngang isang tahimik na katanungan. At si Isabel, sa sandaling iyon, ay sumagot, hindi sa salita, kundi sa isang maliit na paggalaw. Ang kanyang mapilik mata ay kumurap, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mata. Ito ay isang pagsuko. Isang pagtanggap. Isang imbitasyon. At dahan-dahan, naramdaman niya ang paglapit ng mukha ni Marco. Ang una nilang pagdamping na ay napakalambot, halos walang bigat, isang pagtatanong, isang pag-atubili. Ngunit nang maramdaman ni Marco na hindi siya lumalayo, na ang kanyang matlabi ay bahagyang bumuka bilang tugon, ang pagkaatubili ay nawala. Ang halik ay lumalim, naging marupdok, punong pagnanasang itinago sa loob mga 20 taon. Ito ay isang halik na may lasang kape, ng ulan, at ng panghihinayang. Ito ay gutom at desperado. Naramdaman ni Isabel ang kamay ni Marco na lumipat mula sa kanyang pisngi patungo sa kanyang bato, marahang hinihila siya palapit, habang ang isa naman niyang kamay ay humawa sa kanyang baywang. Ang kanyang sariling makamay, na kanina naninigas sa kanyang kandungan, ay kusang umakyat at kumapit sa matigas na dibdib ni Marco. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng pagsuko sa isang agos na matagal na niyang nilalabanan. Sa halik na iyon,
nalunod ang lahat ang kanyang pagiging asawa, ang kanyang pagiging ina. Ang natira na lamang ay si Isabel, ang babay, na sa wakas ay muling nakaramdam ng apoy. Ang halik sa loob ng sasakyan ay nabukas ang isang pinto, at sama sumunod na araw, parehong natakot at nanabik si Isabel na pumasok dito. Ang kanilang nga pausap sa gabi ay nabago. Hindi na ito puno nga paalala sa nakaraan o mga pangarap na nakalimutan. Ngayon, ang hangin sa pagitan ng kanilang masalita ay makapal sa pananasa, sa isang di masabing pangako na naghihintay na matupad. Ang kumusta ka na ay may kasama ng pangungulila. Ang maingat ka ay may tuno na ang pag-ari. Alam ni Isabel na ang bawat mensahe, bawat tawag, ay isang hakbang palapit sa isang kasalanan na kawan nila ni Nanais. Hanggang sa isang gabi, dumating ang imbitasyon na pareho nilang alam na darating. May mga full 3D renders ako ang disenyo sa computer ko dito sa bahay, sabi ni Marco. Mas maganda kung makikita mo sa malaking screen. Halika ka bukas ang gabi, mag-isa lang ako. Ang dahilan ay manipis na parang papel, isang pakukunwaring madaling mapunit, ngunit para kay Isabel, ito na ang tanging takip na kailangan niya para sa kanyang kahihiyan. Ang papunta sa kondominium ni Marco ay isang paglalakbay patungo sa hindi maiwasan. Bawat palapa na inaayat ng elevator ay isang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang kanyang huling pagkakataon na umatras, na bumaba at umuwi sa kanyang ligtas ngunit malungkot na buhay, ngunit hindi niya ginawa. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa penthouse floor, alam niyang isinusuko na niya ang lahat. Binuksan ni Marco ang pinto, at ang mundo ni Isabel ay biglang nagbago. Nakasuot lamang ito ang simpleng gray na t-shirt at jogging pants, ngunit sa sarili nitong tahanan, ang kanyang presensya ay mas naging makapangyarihan. Ang kanyang apartment ay isang testamento sa kung sino siya malinis, moderno, may maobra ngang sining sa dingding at isang malawak na bintanang salamin na napapakita sa kumikinang na tanawin ng Makati sa gabi. Mahinang tumututok ang isang jazz music, at ang buong lugar ay may amoy ngang kape at ng pabango ni Marco. Ito ay isang mundo na malayo sa kanyang tahanan na amoy luto at mga laruan ng bata. Ito ay isang mundo para sa mga matatanda, isang mundo ng mga sikreto, pinanatili nila ang pagkukunwari sa loob ng ilang minuto. Ipinakita ni Marco ang nga disenyo sa isang malaking monitor, na sasalita tungkol sa mga materyales at daloy ng espasyo. Ngunit si Isabel ay hindi nakikinig. Ang kanyang nga pandama ay abala sa ibang bagay sa lapit ng katawan ni Marco habang nakaturo ito sa screen, sa init ng hininga nito na dumadampi sa kanyang lig, sa paraan ng paggalaw ng makalamnan sa braso nito. Nang mag-alaw ito ang alak, mabilis siyang tumango. Ang pag-inom ng alak ay isang senyas, isang pagtanggap na ang gabi ay hindi tungkol sama disenyo ang kusina. Dinala nila ang kanilang makopita sa may sofa, sa harap ng malawak na bintana. Ang nga ilaw ng siyudad sa ibaba ay parang isang karpet ng nga bituin, mga libo-libong buhay na hindi nakaalam, at hindi nang huhusga, sa kung ano ang mangyayari sa itaas. Umupo sila, hindi nagsasalita, hinahayaan ang musika at ang tanawin na punan ang katahimikan. Pagkatapos, marahan, kinuha ni Marco ang kopitang ng alak mula sa kamay ni Isabel at inilapa ito sa mesa. Ang simpleng kilos na iyon ay isang deklarasyon. Tapos na ang laro. Tumingin ito sa kanya, ang nga mata ay madilim at puno ng apoy. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang kanyang balat ay nag-init sa ilalim ng kanyang palad. Isabela, bulong nito, ang kanyang pangalan ay parang isang dasal sa malabi niya. Lumapit ito at hinalikan siya, hindi sa labi, kundi sa kanyang lig, sa ilalim ng kanyang tainga. Huminga ito ng malalim. Ang bango mo, sabi nito, ang boses ay garalgal sa pananasa. Ilang araw kong pinangarap ang amoy na to. Ang kanyang makamay ay nasimulang maklakbay, mula sa kanyang balikat, pababa sa kanyang likod, hanggang sa kanyang baywang, hinihilas siya palapit hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan nila. Ang bawat haplos ay isang paglalagayan apoy. Ang bawat halik ay isang pag-aangkin. Naramdaman ni Isabel ang sarili na nalulusaw, ang kanyang nga depensa ay isa-isang bumabagsak. Ang pagtanggal sa kanyang damit ay ginawa ni Marco ng may paingat at pagsamba, na para bang siya ay nakbubukas en isang napakahalagang regalo. Ang tunog ng zipang nganyang bestida ay parang isang sigaw sa katahimikan ng silit. Ang pagdulas ng tela pababa sa kanyang katawan ay naiwan sa kanya na nakahubad at vulnerable sa harap ni Marco.
Automatiko niyang tinakpan ang kanyang sarili, ang hiya sa katawan ng isang ina may mga marka ng pagbubuntis, hindi na kasing kinis ng dati ay biglang lumitaw. Ngunit hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at marahang inalis ang ito. Ang kanyang mata ay tumingin sa kanyang katawan, hindi nang may pakadismaya, kundi nang may dalisay na pahanga. Hinaplos nito ang mga marka sa kanyang tiyan. Napakaganda mo, bulong nito. Bawat bahagi mo ay kwento. Bawat bahagi mo ay perpekto. At sa masalitang iyon, ang lahat ng kanyang hiya ay nawala, napalitan ng isang napakatinding pakiramdam ng pagiging maganda at ninanais. Habang ang kanilang menghali ay nagiging mas mapuso, habang ang kanilang magkamay ay nagiging mas mapangahas, isang huling piraso ng kanyang konsensya ang nagsalita. Habang nakapatong ang kanyang katawan sa ibabaw ngang sa kanya, habang nararamdaman niya ang init at tigas ng kanyang pakalalaki sa kanyang balat, isang mahinang tinit ang kumawala sa kanya. Marco, malito, may asawa ako. Ito ay isang huling, desperadong paksubo na kumapit sa kanyang dating buhay. Ngunit si Marco ay umiling, at ang kanyang mata ay puno ng isang bagay na mas malakas kaysa sa pagkakasala. Inilagay nito ang kanyang daliri sa kanyang ngalabi. "Shh," sabi nito, ang boses ay malambing ngunit may diin. Sa labas ng pintong ito, may maasawa, may maanak, pero dito sa loop, Isabel, sa silit na ito, sa sandaling ito, akin ka lang. At ako, sayo lang. At hinalikan niya siya muli, isang halik na pumigil sa lahat ng kanyang nga salita, sa lahat ng kanyang nga paalinlangan. Ang kanilang pagtatalik ay isang pagtuklas. Para kay Isabel, ito ay isang muling pagising. Ang bawat pulgada ng kanyang balat ay tila nabuhay sa kauna-unahang pagkakataon. Ang pakiramdam ang katawan ni Marco ang gaspang ang kanyang balbas sa kanyang balat, ang bigat ng kanyang katawan sa ibabaw niya, ang lakas ang kanyang nga braso na yumayakap sa kanya ay parehong bago at pamilya, na parabang matagal na itong hinahanap ng kanyang katawan. Hindi ito ang nakasanayang kilos sa dilim na ginagawa nila ni Leo. Ito ay isang sayaw, isang pag-usap ng dalawang katawan, mabagal, masidi, at puno ng emosyon. Tinitingnan siya ni Marco sa mata habang sila'y makaisa, at sa kanyang mamata, nakita ni Isabelle ang sarili, hindi bilang isang asawa o ina, kundi bilang isang babaeng nasa rurok ng kanyang pagkababay. Ang bawat ungol na kumakawala sa kanyang lalamunan ay totoo. Ang bawat pagkapit ng kanyang makuko sa likod ni Marco ay hindi napigilan. Ang pagsigaw niya sa pangalan ni Marco nang marating niya ang rurok ng kaligayahan ay isang tunay na pagsuko. Isang pagpapalaya hindi lamang ng pisikal na tensyon, kundi ng nga taon ng kalungkutan, pagkabagot, at pangungulila. Ang kanyang pagbagsak ay kumpleto. At sa katahimikan pagkatapos, habang nakahiga siya sa mabisik ni Marco, ang mailaw ng siyudad ay naksilbing matahimik na saksi sa kanyang matamis at nakamamatay na kasalanan. Ang pag-uwi sa sariling bahay bago pa man sumikat ang araw ay isang tahimik na prosesyon ng kahihiyan at tagumpay. Habang nasa loob ng taxi, pinanot ni Isabel ang mailaw ng siyudad na unti-unting namamatay, na parabang ang buong Maynila ay kasakwat sa kanyang sikreto. Ang amoy ni Marco ay nakakapit sa kanyang buhok, sa kanyang damit, isang multo na hindi niya kayang itaboy. Sa bawat metro na inilalapit niya sa kanyang tahanan bumibigat ang kanyang dibdib, na parabang may isang malaking batong nakadagan dito. Maingat niyang pinihit ang susi sa seradura, ang bawat maliit na tuno ay tila isang sigaw sa katahimikan ng madaling araw. Papasok niya, ang pamilya na amoy ng kanyang tahanan isang halo ng fabric conditioner at ng pagluluto mula sa nakaraang gabi ay sumampal sa kanya, isang paalala ng mundong kanyang pansamantalang tinalikuran. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang kwarto. Si Leo ay mahimbing na natutulo, ang kanyang pahilik ay isang pamilya at nakasanayang tuno na ngayon ay tila isang akusasyon. Sa ibabaw ng bedside table, nakatayo ang kanilang larawan nung kasal, 2 taong mas bata, mas payat, at puno ng mapangakong hindi nila alam kung paano tutuparin. Sa tabi nito, may isang drawing na gawa ng kanilang bunsong anak, isang bahagari na may nakasulat na I love you mommy, daddy. Bawat bagay sa silid na iyon ay isang patalim na tumutusok sa kanyang konsensya. Siya, na may bakas pa nga halik ng ibang lalaki sa kanyang balat, ay isang traidor sa sagradong lugar na ito. Dumiretso siya sa banyo at binuksan ang dutsa sa pinakamainit na setting. Habang bumubuhos ang tubig sa kanyang katawan, kinuskos niya ang kanyang balat ng mariin, na parabang kaya niyang hugasan ang alaala ni Marco, ang pakiramdam nga kamay nito, ang kasalanang kanyang ginawa.
Ngunit habang ginagawa niya ito, ang bawat patak ng tubig ay napapaalala sa kanya ng init ng kanilang nga katawan, at sa ilalim ng ingay ng umaagos na tubig, tila naririnig niya ang sarili niyang nga ungol, ang pagsambit niya sa pangalan ng ibang lalaki. Walang takas. Ang kanyang katawan ay naging isang bilangguan ng alaala. Nang magsimulang gumising ang bahay, isinuot ni Isabel ang kanyang maskara. Ang maskara ang isang mapamahal na asawa, ang isang mapaarugang ina. Nahanda siyang almusal, ang amoy ngang sinanga at pritong itlog ay sumasabay sa natitirang amoy ngang pabango ni Marco sa kanyang pulso. Niyakap niya ang kanyang nga anak, at sa kanilang pagyakap pabalik, naramdaman niya ang matinding kirot ng pagkakasala. Paano niya nagawa ito sa kanila? Paano niya nagawang ipapalit ang kanilang inosenteng pagmamahal para sa ilang oras ng nakaw na kaligayahan? Kumusta ang meeting mo kagabi? Tanong ni Leo habang nakakape. Ang nga mata ay nasa telebisyon pa rin, nanigas si Isabel. Okay naman, sagot niya, ang kanyang boses ay nangingini ng bahagya, medyo natagalan lang. Isang simpleng kasinungalingan, ngunit para sa kanya, ito'y isang lindol na yumane sa pundasyon ng kanilang pamilya. Ang buong araw ay isang paglalaka sa alambre. Ang bawat ordinaryong gawain ay naging isang paalala. Habang nahuhugas siya ng nga pinggan, ang puting bula ay napapaalala sa kanya ng malinis na kumot sa kama ni Marco. Habang tinutupi niya ang nga damit ni Leo, ang pamilya na amoy nito ay nagdudulo sa kanya ang matinding pagkasuklam sa sarili. Ngunit kasabay ngang dusa, mayroong isang bagay na iba, isang kuryente na dumadaloy sa kanyang nga ugat, isang sikretong nabibigay sa kanyang ngang kakaibang sigla. Sa kalagitnaan ng araw, nahuli niya ang kanyang refleksyon sa bintana. May kakaiba sa kanya. Ang kanyang nga mata ay may bagong kislap. Ang kanyang nga labi ay tila mas mapula. May isang kumpiyansa sa kanyang tindi na hindi pa niya nakikita dati. Kinamumuhian niya ang dahilan sa liko ng pagbabagong ito, ngunit hindi niya may kakaila ang katotohanan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya ay buhay na buhay. Ang pagtataksil ay nabigay sa kanya ngang isang bagay na kinuha ngang pagkatali ang pakiramdam ngang pagiging isang babae, isang individual, isang bagay na ninanais. Ang pagnanasa ay naging isang laknat, isang sakit na hindi mapagaling. Ang alaala ni Marco ay isang droga na hinahanap-hanap ng kanyang sistema. Sa mga tahimik na sandaling araw, ipinipikit niya ang kanyang nga mata at bumabalik siya sa penthouse, sa mga bisik nito. Naalala niya ang bawat detalye, ang gaspangang balbas nito sa kanyang lig, ang paraan ng pagbikas nito sa kanyang pangalan, ang pakiramdam ng kanyang tagumpay na sumasabay sa kanya. Ang katahimikan mula sa kanyang telepono ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat oras na lumilipas nang walang mensahe mula kay Marco ay nadudulo sa kanya ng pagkabalisa. Kailangan niyang kumpirmasyon. Kailangan niyang malaman na hindi niya iyon pinangarap lang. Kailangan niya ng isa pang dosis. At sa wakas, sa hapon, dumating ito. Ang tunog notification ay hindi pa naging ganito kalakas, ganito kahalaga. Ang pangalan ni Marco sa screen. Ang kanyang mensahe. Hindi ka maalis sa isip ko. Ang amoy mo, ang lasa mo, lahat. Nabasa ni Isabel ang nga salita, at naramdaman niyang nanghina ang kanyang nga tuhod. Ang pagkakasala ay nandun pa rin, ngunit ito'y natabunan ngang isang mas malakas na emosyon, ang matinding kaligayahan ng pagiging ninanais. Ang pagkaadik ay nasimula na, ang kanyang double life ay opisyal nang nagumpisa. Sa araw, siya si Mrs. Isabel Santos, ang perpektong asawa at ina. Ngunit sa gabi, kapag ang kanyang pamilya ay natutulo na, siya ay nagiging paari ni Marco. Ang kanilang mga pag-usap ay mas naging mapangahas. Puno nga alaala ng kanilang gabi at mga pangako nga susunod pa. Ang pisikal na pagnanasa ay naging isang emosyonal na pagkasugapa. Hindi na lamang ang kanyang katawan ang hinahanap-hanap niya, kundi ang pakiramdam na ibinibigay nito sa kanya, ang pakiramdam ng pagiging mahalaga, ng pagiging sentro ng mundo ng isang tao, kahit samganinakaw na sandali lamang. Sa dilim ng kanyang kwarto, habang si Leo ay humihili sa kanyang tabi, si Isabel ay nakatitik sa liwanag ng kanyang telepono, isang bilanggo at deboto ng kanyang matamis at mapanirang adiksyon. Ang adiksyon, sa kahit anong anyo, ay sumusunod sa isang pamilya na landas. Ang unang pagtikim ay nadudulot ng isang di malilimutang tindi ng kaligayahan. Ngunit habang tumatagal, ang katawan at kaluluwa ay naghahanap hindi na lamang ng dating epekto,
kundi ngang mas malalim, mas tumatagal na pakiramdam. Ganun ang nangyari kay Isabel. Ang alaala ngang kanilang unang gabi ni Marco ay isang apoy na patuloy na nag-alap sa kanyang isipan, ngunit sa likod ng init ng panyanasa, nagsimula siyang maghanap ng ibang bagay. Hinahanap-hanap niya hindi lamang ang kanyang nga haplos, kundi ang kanyang nga salita. Hinahanap-hanap niya hindi lamang ang kanyang mahalik, kundi ang kanyang mamata na tila nakikita ang pinakatago-tago niyang mga sikreto. Ang pisikal na koneksyon ang nabukas ang pinto, ngunit ang emosyonal na pagkagutom ang natulak sa kanya na bumalik para sa higit pa. Ang kanilang pangalawang pagkikita ay hindi na nangailangan ng kahit anong pagkukunwari. Isang simpleng teks mula kay Marco ang nagpatibok ng kanyang puso, "Gusto kitang makita. Ako ang magluluto ng hapunan." Ang alo ay simple, halos domestiko, at yun ang mas napakaba kay Isabel. Ito ay hindi na lamang isang nakaw na sandali sa isang mamahaling kondominium. Ito ay isang imbitasyon sa isang mas totoong bersyon ng isang buhay na hindi para sa kanya. Ngunit ang tukso na maranasan ito, kahit isang gabi lang, ay napakalakas para tanggihan. Muli, gumawa siya isang dahilan kay Leo, isang kasinungalingang mas madali ng bitawan ngayon, at natungo sa apartment ni Marco, dala ang isang boteng ng ala at isang pusong puno ng paasa at takot. Ang kapaligiran sa apartment ay iba ngayon. Kung ang una nilang gabi ay puno ng tensyon at isang dramatikong seduksyon, ang gabing ito ay may dalang kapayapaan. Ang musika ay mas mahina, ang mailaw ay mas malambot. Naabutan niya si Marco sa kusina, nakasuot ng apron, abala sa paghiwa ng nga gulay. Napangiti si Isabel. Ang makita ang lalaking ito, na tila kayang kontrolin ang mundo sa kanyang propesyon, na gumagalaw ng may kumpiyansa sa isang kusina, ay isang bagay na hindi niya inaasahan at lubos na kaakit-akit. Pinanot niya ito habang nagluluto, habang nag-usap sila tungkol sa mas simpleng bagay. Pakiramdam niya ay isa siyang asawa na nanonot sa kanyang kabiya, at ang kaisipang iyon ay nadulot sa kanya ng isang matamis at masakit na kirot. Ito ang ilusyon na handa siyang bayaran ng mahal. Habang kumakain sila sa isang maliit na mesa na inayos ni Marco malapit sa bintana, ang kanilang pausap ay unti-unting lumalim. Ang nga kwento tungkol sa trabaho at mga kaibigan ay napalitan ng nga pag-amin. Si Marco ang unang nabukas. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang tagumpay, kung paanong ang bawat gusaling kanyang idinisenyo ay isang tropeo, ngunit kasabay nito, isang paalala ng kanyang sariling kawalan. Nakakatawa, sabi niya habang umikot ang ala sa kanyang kopita. Gumagawa ako ng matahanan para sa daan-daang pamilya. Mga espasyo kung saan sila bubuong nga alala. Pero ako, umuwi ako sa isang magandang espasyo na walang laman, walang alaala. Ikinuwento niya ang isang relasyon na nasira dahil mas pinili niya ang kanyang karera, isang babaeng minahal niya ngunit hindi niya nabigyan ng oras. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Isabel si Marco hindi bilang isang perpektong manunukso, kundi bilang isang taong may sugat, isang taong nalulungkot. At ang kanyang kahinaan ang nagbigay sa kanya ang lakas and loob na maging mahina rin. Humigop si Isabel ng alak, naghahanap ng tapang. At pagkatapos, nagsimula siyang magsalita, mga salitang matagal na niyang ikinulong sa kanyang dibdib. Alam mo, simulan niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Minsan, kapag humaharap ako sa salamin, hindi ko nakilala ang babaeng nakikita ko. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang buhay pagkatapos niyang maging ina. Kung paanong ang kanyang buong pagkatao ay unti-unting natunaw at naging isang koleksyon na lamang ng tungkulin. Para kay Leo, ako ang asawa na namamahala ng aming bahay at ng kanyang schedule. Para sa mga anak ko, ako ang nanay na naghahanda ng kanilang pagkain at nag-aalaga sa kanila kapag may sakit sila. Pero walang sinuman ang nakakakita kay Isabel. Sa totoo lang, tingin ko pati ako, nakalimutan ko na kung sino siya. Ang ngaluha ay nasimulang mamusa kanyang mata, maluhang hindi para sa lungkot, kundi para sa isang katotohanan ngayon lang niya nabikas ng malakas. Nakalimutan ko na siya. Hanggang sa dumating ka at ipinaalala mo sa akin na nandito pa pala siya. Ang kanyang pag-amin ay ibinitin sa hangin, isang hilaw at masakit na katotohanan. Si Marco ay hindi nagsalita. Sa halip, iniabot nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at kinuha ang kamay ni Isabel. Pinisen niya ito ng marahan, isang kilos na punong kaibegunawa at pagtanggap. Tinitigan niya si Isabela ng diretso sa mga mata, at sa tinging iyon, naramdaman ni Isabela na siya ay lubusang nakikita,
hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nakikita ko siya, mahinang sabi ni Marco. Mula pa noon, siya na ang nakikita ko. Ang masalitang iyon ang tuluyang napaguho sa lahat ng natitirang harang sa puso ni Isabel. Sa sandaling iyon, ang kanilang ugnayan ay lumampas na sa pagnanasa. Ito ay naging isang koneksyon ng dalawang kaluluwang kapwa naghahanap ng kanlungan. Ang affair ay nabigyan ng isang bagong pangalan, isang mas marangal na dahilan. Hindi na ito simpleng pagnanasa. Ito ay pagunawa. Hindi na ito panggangaliwa. Ito ay paghahanap sa sarili. Ang kanilang pagtatalik sa gabing iyon ay isang salamin ng kanilang pag-usap. Ito ay mabagal, banayad, at puno ng damdamin. Ang bawat haplos ay hindi na isang paangkin, kundi isang paalay ng ginhawa. Ang bawat halik ay hindi na gutom, kundi isang paraan ng pagsasabing, naintindihan kita. Ito ay isang paibig na ginawa hindi para sa kaligayahan lamang, kundi para sa pagpapagaling ng nga sugat. Habang nakahiga siya sa gabisik ni Marco pagkatapos, ang kanyang isip ay malinaw na. Ang pagkakasala ay nandun pa rin, ngunit ito ay may kasama ng isang mapanganib na katwiran. Hindi ito basta-basta na lamang na pangangaliwa, sabi niya sa kanyang sarili. Si Leo ang nagbibigay ng tahanan para sa aking katawan, pero si Marco ang nagbibigay ng tahanan para sa aking kaluluwa. Ang kaisipang iyon, na kasing ganda ang isang tula at kasing trahedya ang isang epiko, ang naging kanyang bagong Biblia. Ang affair ay hindi na isang pagkakamali, ito ay naging isang pangangailangan. At sa pag-alis niya sa apartment ni Marco sa maunang oras ng umaga, alam niyang ang kanyang puso ay hindi na nahahati. Ito ay buo ng naibigay sa lalaking nakakita sa kanyang kaluluwang matagal nang nawawala. Ang paibig, lalo na ang bawal na paibig, ay may sariling wika na tanging ang dalawang nagmamahalan lamang ang nakaintindi. Para kay Isabel at Marco, ang kanilang wika ay hindi na lamang binubuong salita sa gabi o manakaw na sulyap. Ang kanilang makatawan ay natuto na ring mausap, at sa bawat pagtatakpo, mas nagiging matatas at mapangahas ang kanilang dialogo. Ang emosyonal na koneksyon na kanilang binuo ay hindi nagpatamlay sa kanilang pisikal na pagnanasa. Sa halip, ito'y nagsilbing gasolina, na ginawang mas mainit, mas desperado, at mas mapangangkin ang apoy sa pagitan nila. Ang paghahanap sa isa't isa ay hindi na lamang isang kagustuhan, ito ay naging isang pangangailangan na kasing halaga ang pahinga. Ang naninakaw na oras ay hindi na sapat. Kailangan nila ng panahon. Kailangan nila ng lugar. Kailangan nila ng isang mundo na para lamang sa kanila. At kaya binuo nila ang mundo na iyon. Isang maikling pagtakas sa Tagaytay. Isang overnight company seminar para kay Isabel, isang site visit para kay Marco. Ang kanilang makasinungalingan ay mas detalyado na ngayon, mas pinag-isipan, binuo ng may kahinahunan na nakagugulat maging sa kanila. Habang naimpake si Isabel ang kanyang mali na bike, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang kabaang isang baguhan, kundi ang pananabi ng isang sundalong pupunta sa isang di maang alam niyang ipapanalo niya. Maingat niyang inilagay sa ilalim ng kanyang damit ang isang piraso ng itim na lasso, isang set ng lingerie na minsan ay nabanggit ni Marco sa kanilang pag-usap na paborito niya. Ang pagbili nito ilang araw na ang nakalipas ay isang kilos ng pag-aalsa, isang deklarasyon na ang kanyang katawan ay hindi na lamang pag-ari ng kanyang asawa, ito ay isang handog para sa kanyang manginibig. Nakita sila sa parking lot ng isang tahimik at eleganteng hotel na nakatanaw sa Bulkang Tal. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay sumalubong sa kanila, ngunit sa pagitan nila, ang hangin ay nag-apoy. Walang gaanong salita. Isang makahulugang ngiti, isang mabilis na pahawa sa kamay habang papasok sila sa lobby. Ang bawat sandali ay puno ng tension, ang pa-check-in, ang paaya sa elevator, ang pahahanap sa kanilang silid. At nang sa wakas ay naipasok na nila ang susi at isinara ang pinto sa kanilang likuran, ang buong mundo, kasama ang lahat ng kanilang mga responsibilidad at kasalanan, ay naiwan sa labas. Sa loob ng silid na iyon, sila lamang ang umiiral. Ang silid ay maganda, may malaking bintanang salamin at isang balkonahe na nakpapakita sa payapang tanawin ng lawa at bulkan. Ngunit ang kanilang mga mata ay hindi nakatuon sa tanawin, nakatutok sila sa isa-isa. Akmang hahalikan ni Marco si Isabel, ngunit marahan niyang inilagay ang kanyang daliri sa malabi nito, pinipigilan siya. Isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa kanyang malabi.
Sa gabing ito, siya ang may kontrol. Hinubad niya ang kanyang jacket. Inilalantad ang isang simpleng itim na damit na yumayakap sa kanyang katawan. At pagkatapos, siya ang unang gumawa ng hakbang. Siya ang unang sumugot. Ang kanyang hali ay hindi na naalinlangan tulad ng dati. Ito ay gutom, mapuso, at puno ng pag-aangkin. Itinula niya si Marco paatras, ang kanilang mga labi ay hindi naghihiwalay, hanggang sa ang likod nito ay tumama sa malambot na kama. Ang papel ay nakbaliktad. Ang babaeng minsan ay tinukso ay siya na ngayong manunukso. Ang kanilang pahuhubad ay hindi na isang mabagal at banaya na pagtuklas. Ito ay isang mabilis at desperadong pag-aalis ng lahat ng harang. At nang sa wakas ay tumayo si Isabel sa harap ni Marco, suot lamang ang itim na lache na pinili niya para dito, ang paghinga ni Marco ay nahinto. Ang kanyang mga mata ay punong paksamba, isang tingin na naparamdam kay Isabela na siya ang pinakamakapangyarihan at pinakamagandang babae sa buong mundo. Hindi na ito isang sandaling ang kahinaan, kundi isang pagpapakita ng kanyang buong pagkababay. Isabel, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Marco, isang bulong na puno ang pagkamangha. Ang kanilang pagtatali ay isang bayo. Ito ay mailap, malakas at walang anumang pagpipigil. Ito ang pagsasama ng dalawang katawang matagal na nakahiwalay, sinusulit ang bawat sandali na parabang ito na ang huli. Ang lamig ng hangin mula sa nakabukas na pinto ng balkonahe ay isang perpektong kontras sa naalap na init ng kanilang mabalat. Ang kanilang mga ungol ay hindi na pinipigilan. Malaya itong umaalingaw-ngaw sa silid, sumasabay sa ihip ng hangin. Ang bawat haplos ay mas mariin, ang bawat halik ay mas malalim. Sa gitna ng kanilang paisa, hinawakan ni Marco ang kanyang muha, pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. "Kanino ka?" Tanong nito, ang boses ay garalgal at puno ng utos. Walang paalinlangan sa sagot ni Isabel. "Sayo," sagot niya, ang kanyang hininga ay putol-putol. "Sayo lang." Ang salita ay nabigay ng pahintulo para sa mas malalim na paangkin. "Sabihin mo ulit," utos ni Marco habang ang kanyang katawan ay patuloy na gumagalaw sa paraang nakpapawala sa kanyang katinuan. "Sabihin mong akin ka, Isabel. Gusto kong marinig," at sarurok ng kanilang kaligayahan. Sa pagitan ng ngahikbi at ungo, isinigaw ni Isabel ang kanyang pasuko, ang kanyang katotohanan. "Sayo ako, Marco, sayo lang ako. Akin ka lang." Ang kanilang mga pangalan ay naging isang litanya, isang panalangin, isang sumpa na paulit-ulit nilang sinasambit sa isa-isa. Ang bawat paggalaw ay isang deklarasyon ng pag-ari. Ang bawat pagsasanib ay isang paglalagay ng selyo sa kanilang bawal na kasunduan. Sa ilalim ng mapulang liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana, sa harap ng tahimik na bulkan na naging saksi, sila ay naging isa, hindi lamang sa katawan, kundi sa isang kasalanang pareho nilang niyakap ng buong puso. Pagkatapos, sa katahimikan, habang makayakap sila sa ilalim ng magulong kumot, parehong humihingal at basang-basang ng pawis, walang salitang namutawi. Tanging ang marahang pahaplos at ang tibok ng dalawang pusong kumakanta ng isang mapanganib na himig. Sa gabing iyon, sa Tagaytay, hindi sila nakasala. Sa kanilang sariling mundo, sila ay nakmahalan sa paraang pinakatoto at pinakamaylap. Ang bawat matamis na pagnanasa ay may kaakibat na kabayaran, isang katotohanang unti-anting natututunan ni Isabel sa bawat araw na lumilipas. Ang matinding kaligayahan na kanyang naramdaman sa Tagaytay ay parang isang gamot na ang epekto ay naglalaho na. Iniwan siyang may sakit ng ulo ng katotohanan at isang nangingini na takot sa pagitan ng kanyang nga tadyang. Ang kanilang sikreto, na dati isang mainit at kumikinang na hiyas na tanging sila lamang ni Marco ang nakakaalam, ay naging isang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang lig. Ang bawat araw ay isang paglalaka sa ibabaw ng manipis na yelo. At sa ilalim nito ay ang madilim at malamig na tubig ng pagkasira. Ang buhay ni Isabel ay naging isang sining ng paglilihim. Ang kanyang telepono, na dati isang simpleng kagamitan, ay naging sentro ang kanyang universo at pinakamalaking kalaban. Ito ang kanyang koneksyon kay Marco, ang kanyang bintana sa mundo kung saan siya ay ninanais at buhay na buhay. Ngunit ito rin ay isang bomba na kahit anong oras ay maaaring sumabo. Natuto siyang maging eksperto sa teknolohiya ng pagtataksil pagdedelete ng mga mensahe, pagpapalit ng pangalan ni Marco sa kanyang contact list, pa-off ng mga notification.
Ang bawat tunog ngang pagdating ngang kanyang asawa sa garahe ay napapadala ngang isang alon ng adrenalina sa kanyang sistema, na natutula sa kanya na mabilis na itago ang telepono o baguhin ang kanyang ekspresyon. Naging isa siyang aktres sa sarili niyang tahanan, gumanaganap sa papel na hindi na niya halos maalala kung paano maging toto. Ang psikolohikal na pasanin ay nagsimulang maiwan ng marka. Ang enerhiya na kanyang ginugugol sa pagpapanatili ng kanyang dalawang buhay ay umubos sa kanya. Nagsimula siyang maging mainitin ang ulo, irritable sa mga maliliit na bagay. Isang basong natapon ng kanyang anak, isang tuwalyang hindi na isampay ni Leo ang maito ay nagiging dahilan para sa isang galit na hindi katimbang ng pagkakamali. Ang kanyang galit, sa katotohanan, ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sarili, para sa sitwasyong kanyang niliha. Ngunit dahil hindi niya ito mailabas sa tamang paraan, ang kanyang pamilya ang nagiging biktima ng kanyang panloob na kaguluhan. Anong problema mo, Belle? Tanong ni Leo isang gabi pagkatapos ng isang maliit na pagtatalo, parang palagi kang galit nitong mga nakaraang araw. Tumingin lamang si Isabel sa kanya, walang masabi. Paano niya sasabihin na ang problema ay siya, na ang kanyang puso ay paari na ng iba, na ang tahanan na kanilang binuo ay isa na ngayong entablado para sa kanyang nga kasinungalingan? At pagkatapos, isang gabi, ang yelo ay nagsimulang mag-crack. Isang gabi na tila perpekto. Tapos nang kumain ang pamilya. Ang mga bata ay naglalaro sa sahig habang sila ni Leo ay makatabing nakaupo sa sofa, nanonood ng isang pelikula. Isa itong eksena ng domestikong kapayapaan, isang eksena na kung titiknan mula sa labas ay perpekto. Sa isang sandali ngayong pagkakalimot, ngayong pagiging kampante, iniwan ni Isabel ang kanyang telepono sa ibabaw ngayong coffee table. Ang screen ay nakaharap sa itaas. Isang pagkakamaling hindi niya dapat ginawa. Habang abala siya sa pagtawa sa isang sinabi ngang kanyang anak, umilaw ang screen ngang telepono. Isang mensahe ang pumasok. At sa preview, malinaw na nakasulat, Marco Arkitekto, inisip kita. Yung tawa mo kanina. Huminto ang mundo ni Isabel. Sa slow motion, nakita niya ang mata ni Leo na napansin ang liwanag. Nakita niya ang paggalaw ng kamay nito para abutin ang remote control na nasa tabi mismo ng telepono. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Ang kanyang dugo ay tila nagelo. Ang distansya sa pagitan ng kamay ni Leo at ng telepono ay parang 1 kilometro at 1 milimetro ng sabay. Bago pa man tuluyang dumapo ang mga mata ni Leo sa screen, sa isang kilos na mas mabilis pa sa kanyang paisip, dinakma ni Isabel ang telepono. Ang kanyang paggalaw ay napakabilis, napakadesperado, na nagdulot ng isang matinis na tunog ng pagkakaskas sa salamin ng mesa. Napatigil si Leo, ang kamay ay nasa ere, nagulat sa biglaang kilos niya. Sino yon? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang nga mata ay nagtatanong. Ang isip ni Isabel ay naikot, naghahanap ngang isang kasinungalingan sa gitnang nagwawalang takot. Ah, wala. Mabilis niyang sabi, ang kanyang boses ay mas mataas kaysa sa normal, yung supplier para sa kusina. Ang kulit talaga. Gabi na, nang alok pa nga bagong disenyo and ties. Sabi ko wag nang istorbohin. Ang kasinungalingan ay lumabas ng walang problema, ngunit ang kanyang katawan ay isang taksil. Ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang pahinga ay mababaw, at ang kanyang makamay na humahawa sa telepono ay nanginginig. Tinitigan siya ni Leo ng ilang segundo, masegundong parang isang walang hanggan para kay Isabel. Tinitimbang siya, sinusuri ang kanyang reaksyon. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumango. Okay. Sabihin mo tumawa na lang bukas. Bumalik ito sa panonood ng pelikula na parabang walang nangyari. Ngunit may nangyari. Isang bagay ang nagbago sa hangin. Ang komportableng katahimikan ay napalitan ng isang mabigat na tensyon. Tinanggap ni Leo ang kanyang dahilan, ngunit isang butongang pagdududa ang naitanim na. At alam ni Isabel, sa sandaling iyon, na ang butong iyon ay didiligan ng bawat kilos niya, ng bawat kasinungalingan, hanggang sa ito'y lumaki at sirain ang lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, ang kanyang paranoia ay lumala. Ang bawat tanong ni Leo ay tila may dobleng kahulugan. Ang bawat patingin nito ay tila isang investigasyon. Ang dating matamis na pagtakas na inaalok ng affair ay naging isang walang katapusang pinagmumulan ng pagkabalisa. Ang bawat text message mula kay Marco, na dati nakdudulot ng kilig,
ay nakdudulot na ngayon ng isang matinding kaba. Mahal niya si Marco, kailangan niya ang koneksyon na mayroon sila. Ngunit ang presyo ng koneksyong iyon ay ang kanyang kapayapaan ng isip, ang kanyang katinuan. Ang dating perpektong maskara ng pagiging asawa at ina ay may mga lamat na. At sa ilalim nito, ang babaeng natatakot, nakakasala, at napapagod ay nagsisimula ng lumabas. Ang nga pada ng kanyang dalawang mundo ay nagsisimula ng gumuho, at natatakot siyang sa huli, wala siyang ibang mapupuntahan kundi ang ngaguho. Ang pag-ingat ay isang anyo ngang laknat. Sa simula ay nagbibigay ito ngang init ng kaligtasan, ngunit sa katagalan ay nilalamon nito ang lakas hanggang sa ang isang tao ay manghina at maging pabaya. Ganon ang nangyari kay Isabel. Pagkatapos ng insidente sa telepono, siya ay naging anino sa sarili niyang bahay, tahimik, maingat, bawat kilos ay kinakalkula. Ngunit ang patuloy na pag-ikting ay nakapapagod. Ang katawan at isip ay naghahanap ng kapahingahan, ng kahit isang sandali ng normalidad. At sa mga sandaling iyon ng papapahinga, sa mga sandaling ibinababa niya ang kanyang depensa, doon na abang ang kapahamakan. Si Leo, sa kabilang banda, ay nagbago rin. Ang lalaking datayi abala at medyo walang pakialam ay naging isang tahimik na tagamasid. Ang butong ng padududa na itinanim sa gabing iyon ay nasimulang tumubo, dinidiligan ng maliliit na bagay na ngayon lang niya napapansin ang palaging pa-vibrate ng telepono ni Isabel. Ang mga ngiti nitong walang dahilan habang nakatitik sa screen, ang paglayo nito sa kanya sa kama. Si Leo ay hindi isang hangal na tao, siya ay isang taong abala na sa wakas ay natutong maglaan ng oras para magmasid. At ang kanyang pagmamasid ay nabunga ng isang malami at matigas na katotohanan. Isang hapon, habang si Isabel ay nasahadin at nagayos ng kanyang halaman, si Leo ang kumuha ng sulat mula sa kanilang mailbox. Isang karaniwang gawain. Umupo ito sa mesa sa kusina, binubuksan ang managa sobre tubig, kuryente, internet. At pagkatapos, ang sobre mula sa credit card company. Ang kilos ay normal, alos automatiko. Sinimulan niyang basahin ang listahan ng mga transaksyon. Ang kanyang nga mata ay mabilis na gumagalaw pababa sa papel. Pumasok si Isabel sa kusina para uminom ng tubig, at sa sandaling iyon, nakita niya ang pababago. Ang paginto. Ang biglang paninigas ng magabalikat ni Leo. Ang paraan ng pagbaba ng kanyang kamay na may hawak na papel sa ibabaw ng mesa. Hindi ito gumagalaw. Tila ito ay isang estatwa na nagyelo sa gitna ng isang ordinaryong hapon. May problema ba? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Hindi lumingon si Leo. Dahan-dahan lamang nitong tiniklop ang papel, isinilit pabalik sa sobra, at inilagay sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay tumayo ito. Wala, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, pata at malamig. May kailangan lang akong tingnan. Hindi na siya nagsalita pa. Ang natitirang bahagi ang araw na iyon ay ang pinakamahabang araw sa buhay ni Isabel. Si Leo ay kumilos na parang normal, naglalaro sa mabata, nanonood ng TV, nagtatanong tungkol sa hapunan. Ngunit ito ay isang hungka na normalidad. Ang kanyang mga ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mata. Ang kanyang salita ay walang bigat. May isang pada na yelo na biglang itinayo sa pagitan nila, at si Isabel ay naiwan sa labas, nanginginig sa lamig ngang hindi niya alam kung ano ang darating. Ang pahihintay ay isang uri ng tortyo. Alam niyang may alam si Leo. Hindi lang niya alam kung ano. At kung gaano karami. Bawat oras na lumilipas ay isang pagtaas ng kanyang kaba, hanggang sa ang hangin sa kanilang bahay ay naging napakabigat na halos hindi na siya makahinga. At pagkatapos ng hapunan, nang ang bata ay mahimbing ng natutulog at ang tanging ingay na lamang ay ang mahinang tunog ng telebisyon, ang paghihintay ay natapos. Nakaupo si Leo sa kanyang paboritong silya sa sala. Ang ilaw lamang mula sa TV ang nabibigay liwanag sa kanyang muha na walang ekspresyon. Tumayo si Isabela. Matutulog na ako, sabi niya. Isang pagsubok na takasan ang tensyon, hindi ka pa ba aayat? Hindi siya sinagot ni Leo. Sa halip, dahan-dahan nitong kinuha ang sobre mula sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang papel. Inilata niya ito sa maliit na mesa sa pagitan nila. Gamit ang kanyang hintuturo, tinapik niya ang isang linya sa gitna ng listahan. Isang linya lamang. Tumingin si Isabel. Ang kanyang nga mata ay nanlaki. Ang kanyang dugo ay tila umalis sa kanyang katawan. Nakasulat doon,
Sa malamig at malinaw na itim na tinta, ang pangalan ng hotel sa Tagaytay. Ang petsa ng kanilang pagtakas. Ang halaga ng kanilang kasalanan. Walang salitang kailangan. Ang piraso ng papel na iyon ay isang hatol. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Ang tuno lamang ng kanyang sariling puso na dumadagundong sa kanyang ngatay nga ang kanyang naririnig. Tinitigan niya ang papel, umaasang sa isang iglap ay maglalaho ito, na ito'y isang masamang panaginip lamang. Ngunit nandun pa rin ito, isang hindi may kakailang katibayan ng kanyang pagtataksil. At nang sa wakas ay nagsalita si Leo, ang kanyang boses ay hindi galit, hindi ito sumisigaw. Ito ay isang bagay na mas masahol pa. Ito ay kalmado, pagod, at basa sa isang sakit na hindi kayang itago. Ang sabi mo, simula niya, ang kanyang nga mata ay hindi bumibiti sa kanya. May seminar ka sa opisina noong araw na yun. Huminto siya, hinahayaan ang bigat ng kanyang nga salita na lumubog. Isabel, pagpapatuloy niya, ginagamit ang kanyang buong pangalan na bihirang-bihira niyang gawin, saan ka ba talaga pumunta? Ang tanong ay isang espada, simple ngunit nakamamatay, na tumusok ng diretso sa kanyang puso. Walang natirang kasinungalingan. Walang natirang dahilan. Ang lahat ng pada na kanyang itinayo, ang lahat ng pagkukunwari, ay gumuho sa isang iglap. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa lalaking pinangakuan niya ngang habang buhay na katapatan, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na habang buhay niyang hindi malilimutan, ang itsura nga isang pusong tuluyang nawasa. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging lumabas sa kanyang bibi ay isang pigil na hikbi. Ang kanyang katahimikan ang naging kanyang pag-amin. Ang maluha ay nasimulang dumaloy sa kanyang magpisngi, mga mainit na agos ng pagkakasala, panghihinayang, at takot. Ang kanyang dalawang mundo ay nagbanggaan ng may puwersa ng isang bulalakaw, at sa gitna ng pagsabok, wala siyang natappuang anumang masisilungan. Napayuko si Isabel, ang kanyang katawan ay nangingini sa hindi mapigilang pag-iyak. Ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang masayang pamilya, ang lahat ay naging abo sa isang sandali. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Leo, isang sakit na siya ang nadulot. Nakita niya ang naguho ng kanilang 15 taong pagsasama. At sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan niya ang tunay na kabayaran ng kanyang ninakaw na kaligayahan. Ang pader ay tuluyan ng bumaksa. Iniwan siyang nakahandusay at hubat sa gitna ng gaduro na piraso ng buhay na siya mismo ang bumasat. Ang gabi ay hindi natapos sa isang sigaw, kundi sa isang tahimik at nakabibinging tunog ng isang pamilyang tuluyan ng namamatay. Ang nga pada, kapag gumuho na, ay hindi na may babalik pa sa dati. Maari mong subukang pagduktungin ang nga piraso, ngunit ang ngalamat ay mananatili ron magpakailanman, mga permanenteng paalala ngang pakasira. Lumipas ang 6 na buwan mula sa gabing iyon kung kailan ang katotohanan ay sumabog na parang isang bomba sa gitna ng sala nina Isabel at Leo. Ang masiga aluha na sumunod ay unti-unti nang humina, napalitan ng isang mabigat at malamig na katahimikan na mas masakit pa kaysa sa kahit anong ingay. Si Leo ay hindi umalis. Sa isang banda, mas naging madali sana kung siya ay umalis na lang. Ngunit nanatili siya, isang multo sa sarili nilang tahanan, isang estranghero na kasama niyang natutulok sa isang kamangunit may milya-milyang distansya sa pagitan ng kanilang nga puso. Ang kanilang pagsasama ay naging isang palabas para sa mga bata, isang kasunduan na walang nakasulat. Ang pag-ibig, tiwala, at init ay wala na, naiwan na lamang ang abong ang isang pagsasamang minsan ay naging masaya. Si Isabel ay hindi na asawa at hindi rin manginibig. Siya ay naging isang bagay sa pagitan, isang babaeng nabubuhay sa isang purgatorio na siya mismo ang lumikha. Wala na si Marco. Pagkatapos ang gabing iyon, pinutol niya ang lahat ng koneksyon. Isang huling, masakit na pag-usap sa telepono kung saan sinabi niyang kailangan niyang subukang ayusin ang kanyang pamilya. Walang naging pagtutol si Marco. Tila pareho nilang alam na ang kanilang mundo, na itinayo sa maninakaw na sandali at matatamis na kasinungalingan, ay hindi kayang mabuhay sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Ang init at kulay na dinala niya sa buhay ni Isabel ay naglaho. At ang naiwan ay isang kulay abong realidad na mas malungkot pa kaysa sa dati. Isang hapon, habang naglalakat si Isabel nang walang patutunguhan sa mga kalye ng siyudad, ang kanyang mga paa ay kusang nadala sa kanya sa isang pamilya na lugar. Ang coffee shop. Ang lugar kung saan ang isang inosenteng imbitasyon ay naging simulang kanyang pagbaksak. Pumasok siya at umupo sa parehong mesa sa may sulok.
Ang lahat ay pareho pa rin ang amoy ng kape, ang mahinang tunog ng musika, ang nga taong nag-usap. Ngunit siya ay iba na. Ang babaeng puno ang pananabik at kaba na umupo sa silyang iyon 6 na buwan na ang nakalipas ay wala na. Ang babaeng nakaupo ngayon ay mas matanda, hindi sa edad, kundi sa kaluluwa. Ang kanyang nga mata ay may dalang lungkot na hindi kayang itago ng kahit anong ngiti. At tulad ng sa araw na iyon, nagsimulang umulan. Marahan sa simula, pagkatapos ay lumakas. Pinanot niya ang napatak ng ulan na gumuguhit 6 galinya sa salamin ng bintana, bawat isa ay parang isang luhang hindi niya kayang ilabas, naalala niya ang lahat. Ang kababago dumating si Marco, ang kuryenteng dumaloy sa kanyang balat nang madampi ang kanilang makamay. Ang init ng kanyang tingin, ang lasa ang kanilang unang halik sa ilalim ng ulan. Pinagsisisihan ba niya ito? O, isang malakas at matunog na o. Pinagsisisihan niya ang sakit na idinulot niya kay Leo, isang mabuting tao na hindi karapat-dapat sa kanyang pagtataksil. Pinagsisisihan niya ang pagkasira ang tiwala sa mga mata ang kanyang mga anak, na kahit hindi nagsasalita ay nararamdaman ang lamig sa pagitan ng kanilang mga magulang. Ang presyo ang kanyang pagnanasa ay napakamahal, binayaran niya ito gamit ang kaligayahan ang kanyang pamilya. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang maliit at makasariling bahagi, na hindi kayang pagsisihan ang lahat. Hindi niya kayang pagsisihan ang pakiramdam na muling maging buhay. Hindi niya kayang pagsisihan ang nga sandaling naramdaman niyang siya ay nakikita, naunawaan, at ninanais. Ang nga alaala ay parang isang droga pa rin, isang lason na may dalang tamis. Marahan niyang hinaplos ang kanyang ngalabi, at sa isang iglap, tila naramdaman niya muli ang multo ng halik ni Marco. Isang maliit at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Natutunan niya ang isang mahalagang aral. Na ang puso ng tao ay may kakayahang maglaman ng dalawang makasalungat na bagay ng sabay-sabay ang matinding pagsisisi at ang matamis na pangungulila. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, na-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay marahas sa katahimikan ng kanyang mundo, tumingin siya sa screen. At ang kanyang pahinga ay nahinto. Ang pangalan sa screen ay kumikinang, isang pangalan na sinubukan niyang kalimutan ngunit hindi kailanman nawala, Marco. Ang pagtawa nito ay isang tanong, isang tukso, isang multo mula sa nakaraan na nag-aalok ng isang pamilya na init sa gitna ng kanyang malamig na kasalukuyan. Ano ang ibig sabihin nito? Isang pagkakamali? Isang huling paalam? O isang bagong simula? Ang lahat ng posibleng sagot ay parehong nakakatakot at nakakaakit. Dahan-dahan, itinaas ni Isabel ang kanyang kamay, ang kanyang daliri ay nanginginig habang ito'y nakatapat sa luntiang icon ng answer. Ang buong mundo niya ay lumiit sa espasyong iyon sa pagitan ng dulo ng kanyang daliri at ng malamig na salamin ng screen. Ang sagutin ang tawag ay nangangahulugan ng pagbubukas muli ng isang pinto na maaring madulot ng higit pang sakit at pagkawasak. Ngunit ang hindi pagsagot dito ay nangangahulugan ng pagtalikod sa isang tao na nakakita sa kanyang kaluluwa, at pagtanggap sa isang habambuhay na katahimikan. Ano ang tunay na halaga ng pagnanasa? Ang isang sandali ba na alap na buhay ay sapat na kabayaran para sa isang buhay ng tahimik na abo? Ang sagot ay nakabitin sa hangin, kasabay ng tunog ng nagriring na telepono at ng walang tigil na patak ng ulan sa labas ng bintana. Ang kanyang daliri ay nananatiling nakalutang, isang saglit na nahuli sa pagitan ng isang mapanirang nakaraan at isang hindi tiyak na hinaharap. At doon, sa katahimikan ng coffee shop, sa harap ng isang desisyong muling babago sa lahat, ang kwento ay humihinto, iniwan ang lahat sa atin na magtanong, kung tayo ang nasa kanyang kalagayan, sasagutin ba natin ang tawag?